Tapos, iham natin dito. So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, ito na po yung part 2 ng ating pag-repair ng amplifier. Yan, so mayroon po tayong part 1 dyan guys, yung pag-repair natin itong amplifier. Yan, so samahan niyo ko guys sa video na to at para masundan niyo to guys, panoorin niyo lang to hanggang dulo. At saka kung bago pa lang sa ating channel is huwag kalimutan mag-subscribe. Hit din yung bell button guys para lagi tayong updated sa mga bagong tutorial videos tulad na to. So ito na po yun guys, bali tinanggal na natin itong power transistors ng amplifier. So sa ganitong amplifier is mayroon lang po tong 2 pairs per channel. So ito yung channel 1 at saka sa channel 2. So kapag ganitong problem guys, walang sounds, tapos palaging pumuputok yung fuse kahit pinalitan na natin ng bago. So, by label yung ating pagre-repair. So, una dito tayo sa rectifier diode, tapos dito sa capacitor. Tapos, kapag okay na kapag na-check na natin guys, yung diode at saka capacitor, so, pupunta na tayo dito sa power transistor. At saka dito sa kanyang main driver amplifier. So, kadalasan kasi guys, nagkakaroon ng shorted, kaya pumuputok yung fuse. So, dito, i-check natin to 1 by 1 itong power transistor na ginamit. So may posibilidad din guys na mayroong shorted dito. Kung okay dito sa kanyang power transistor is last option natin is dito yung mga driver transistor. So dito guys tinanggal na natin itong mga transistor dito na mayroong value na 551 tapos mayroong 5401. So ito yung kadalasan nilalagay sa mga driver transistor at preamp dito sa amplifier. Yan. So, check natin to 1 by 1. So, tinanggal ko na to para maliit na lang yung ating matrabaho. So, dito, check din natin yung kanyang 5 watts. Kasi kadalasan, mayroon din itong open. So, minsan lang to mag-short itong 5 watts. Kadalasan na problem nito is mag-open siya. So, ibig mag-open guys, ibig sabihin is wala na siyang reading. Bali, naputol na siya yung coil sa loob. So, check natin to 1 by 1. So, ngayon is mauna tayo dito sa power transistor. So, yan guys, mauna tayo dito sa power transistor. So, itabi muna natin tong amplifier board. So, testira natin to isa't isa. Yan. So, meron po itong value guys na D998, dalawa dito, tapos dalawang B778. So, dalawa. So, pares po ito guys, Yan. So, dalawa rin dito na B778, tapos dalawa rin dito na 998. So, ngayon is testira natin. So, sa pag-tester ng power transistor mga guys, gagamit tayo ng times 10. Yan. Tapos, bago tayo magte-tester ng pyesa is kailangan calibrate natin to 0. Yan. So, na 0 na yan. So, pwede na tayo mag-tester. So, itong value na D998 mga guys, ito yung positive. Bali, positive supply ang sinusuplayan ito. Yan. So, ito yung positive, negative, negative, tapos positive. So, dito sa ating tester mga guys, kapag nagtitester tayo nito, ito yung value na D998. So, yung base nito, ito yung base, collector, at saka emitter. So, yung base nito guys, negative. So, negative yung base nito. So, kailangan yung reading nito guys, hindi papalo sa 0.
Dahil kung papalo ito sa 0 guys, is meaning is shorted yung transistor. Yung normal reading naman nito guys is nasa dito lang yung ito meter niya. Hindi siya papalo dito sa 0. So check natin. So muna tayo dito sa base at collector. Yan. So okay lang yung base at saka collector. Dito naman tayo sa emitter. Bale, steady lang natin tong itim guys. Yan. So okay. Try natin baliktarin. Dahil kapag may nagre-read, habang binaliktad natin yung test probe, ibig sabihin is mayroong diferensya yung transistor. So kailangan is hindi yan magre-read. So proceed tayo dito sa pangalawa. Yan. So, okay. Okay. So, baliktarin natin yung test probe. Kailangan hindi magre-read. Yan. So, okay yung ating transistor. So, dito naman tayo sa negative na may value na B778. So, baliktad na ngayon ang kaniyang test probe. Bale, ito yung nakasteady lang to sa base. Yan. So, normal lang yung reading niya. So, okay. Try natin baliktarin kung wala bang read. So, okay mga guys. Dito naman tayo. Yan. So, normal lang. Baliktarin. Yan, so hindi nagre-read. So, okay lang tong 4. So, itong 4 na to is para po to sa right channel. So, dito naman tayo sa left channel na transistor. So, dito tayo sa B778. So, normal lang. Okay lang yung reading niya. Baliktarin natin. Yan. So, okay yung pyesa. So, dito naman tayo sa dalawa na may number na D998. So, ito yung positive. Yan. So, normal lang. Yan. So, dito guys, no, check din natin itong collector at saka emitter. Gamit tayo ng times 100 key. So, kailangan is hindi magre-read mga guys. Dahil kapag magre-read, ibig sabihin is merong konting shorted. Yan. So, kailangan hindi yan magre-read kahit baliktarin pa natin. Yan. So, kailangan is hindi magre-read yan. So, hindi nagre-read. So, yan. So, ibig sabihin nito guys, okay lang yung ating power transistors. So, sunod natin na option nito is yung driver transistor ng amplifier. Baka nandun yung mga sira. Yan. So, itabi muna natin tong power transistor. So, dito guys, ito yung driver transistor dito ng amplifier. So, itong natitira dito guys, ito lang yung mga hindi shorted. Mga okay pa tong pisa na natira dito. So, itong mga pisa dito na tinanggal ko, galing dito is ito yung mga sira. So, papakita natin. So, dito guys, muna tayo dito sa preamp. So, muna tayo dito guys, 2N551. So, hanapin natin yung mga 2551. Ito. So, ito yung 2N551. So, yung base nito guys is nasa gitna. Yan. So, gagamit tayo ng times 10.
calibrate natin. So, yung base natin is itong itim. Yan. So, yan yung normal na reading. So, okay siya sa tamang polarity. Try natin ibaliktad. Kailangan is hindi siya magre-read. So, nagre-read siya. Ibig sabihin, may problem itong transistor. Try natin sa isa. Yan. So, okay siya. Try natin ibaliktad. So, hindi. Yan. Pero nagre-read siya dito. Yan. So, ibig sabihin is mayroong problem. So, ito rin. Check natin. Yung base nito is nasa gitna guys, no? So, okay yung normal yung reading niya sa tamang polarity. Pero try natin baliktarin yung test probe. So, nagre-read. Kailangan kasi guys, kapag binaliktad natin yung test probe, hindi siya magre-read. Yan. So, dito nagre-read siya. So, shorted na to. Yan. So, dito naman tayo sa 2N5401. Yan. So, yung base nito is nasa gitna, pero positive na yung base nito. Yan. So, testira natin. Yung base nito is nasa gitna. Yan. So, okay siya. Try natin ibaliktad. So, nagre-read. So, may problem itong base at saka collector dito. Ito naman sa emitter. So, normal lang yung emitter. Pero dito sa base at saka collector is may problem. So, sira din. So, dito naman sa isa. So, sira din guys. Ayan. So, shorted yung base at saka collector. So, ito isa. So, okay. Try balik na rin. So, nagre-read. Ayan. So, may problem. So, sunod is itong value na B647. So, dito yan nakakabit. So, dito yan nakakabit guys na may value na B647. So, ito yung driver transistor. So, testira natin. So, yung base nito is nasa gilid. Yan. So, nagre-read yung dalawang pin. Yan. So, shorted na yan. So, kailangan palitan itong pyesa. Yan. So, ito lang yung mga nakuha natin na pyesa ng mga sira. So, kanina kasi guys, tinanggal ko to lahat. Bali, chinek ko to isa-isa. Pero ito lang yung nakita natin na may diferensya. So, itong natitira dito is ito lang yung mga good condition. So, sa ganitong problem guys, check nyo talaga lahat ng mga pyesa isa-isa. Kadalasan is nasa ganitong problem is itong mga transistor nito is merong shorted, merong open, leak. So, kailangan tanggalin niya ito yung isa, testiran nyo. Ito, driver. So, ito lang yung kadalasan nasisira. So, dito naman tayo sa 5 watts. So, sa pag-tester ng 5 watts na resistor is gagamit lang tayo ng times 1. So, calibrate lang natin.
Yan. So, hindi natin masiro kasi lubat na yung battery natin. So, dito guys, ang palatandaan dito, minsan lang to nag-short. Kadalasan dito guys is hindi na siya magre-read. Yun ang sira niya. Bali, naputol na yung coil sa loob. Bali, hindi magre-read yung ating tester. So, kailangan is magre-read siya, pero hindi sa papalo sa 0. Yan. So, sira natin isa-isa. So, okay lang to dito na nasa board dahil resistor lang ito. Tsaka palantadaan natin dito na sira is hindi siya magre-read. Yan. So, nagre-read. Yan. Dito sa kabila. So, nagre-read din. Yan. Yan. So, ibig sabihin is okay lang tong apat. So, walang problem. Tsaka wala din problem yung port transistor ito. So, maliit lang yung damage niya. So, hanap lang tayo ng pisa. Kapag meron tayong pisa, iskabit natin dito. So, yan guys, no, meron tayong pisa. So, meron tayong dalawang 2-in 5551 tapos 2-in 5401. So, dito guys, yung sira dito na may value na B647. So, wala tayong stocks dito. So, pero meron tayong replacement dito. So, yung ipapalit natin dito is may value na A1013. So, same lang sila ng polarity. So, PNP type po ito guys. So, ito yung papalit natin. Tapos, yung isa dito is i-replacean din natin. Bali, tanggalin din natin to. At saka, papalitan ng itong value natin. A1013. Para pantay yung kanilang driver. Kasi, same value po sila guys dito. B64 tapos B64. So, tanggalin ko na lang to. Papalitan natin to ng A1013 para pantay po kanilang PNP driver. Yan. So, itatanim na natin tong mga bagong pyesa. So, tanggalin muna natin to. So, lagyan natin itong replacement natin. So, kapag nagre-repair tayo guys, tapos wala tayong pyesa, so, pwede natin yan palitan. Search nyo lang sa Google yung mga kanilang mga replacement. So, sinerch ko na to, same polarity na PNP, tapos same voltage, maximum voltage rating. Yan. Yan. So, kabit na natin. So, yung natitirang mga paa nila na mataas, putulin lang natin yan. Yan. So, dito, kabitan natin yung dalawang 2-in 551. So, magkapares po yan sila guys. Magkapantay. Bali itong sa right channel tapos sa left channel. Kasi ito guys, yung sinusupply nila dito is negative.
So, lahat na negative na parts dito is nasisira. Ayan, so, ito lang yung natitira na hindi sira. Kasi dito is dumadalo yung supply dito is negative. Dito. Tapos, dito, kada gilid is positive. Ayan. Positive, negative, negative, positive. So, kailangan sa paglagay natin ng transistor is hindi magkabaliktad. So, mayroon po yung sign mga guys. So, ito yung likod, tapos yung paharap sa likod. So, ganyan. So, kailangan hindi magkabaliktad yung paglagay natin. So, putulin lang natin to mga natitira. Kasi mataas kasi sila yung pin nila guys. Ayan, sa nakabitan natin. So, dito 5401. So, kailangan is hindi magkabaliktad guys, no? Yan. So, yun guys, no, nakabit na natin yung mga drivers, transistor. Yan, saka na double check na natin. So, sunod na natin yung power transistor natin dito. So, ibalik na natin yung power transistor. So, yan guys, no, nasulda na natin yung paa ng power transistors. So, kailangan is makapal yung pagsulda natin. Tapos, kailangan wala siyang shortage sa kanilang every paa na kanilang sinusoldahan. So, kailangan i-double check nyo talaga guys para safety yung ating pag-repair. Yan. So, ngayon is try natin to lagyan ng supply. No, nakalimutan natin. Yes. Pumutok pala tong yung fuse natin. So, ito yung fuse natin guys. Na dalawa na pumutok. So, gagawin natin ito is i-repair natin to. So, una is tanggalin muna natin tong aluminum dito. Itong nasa gilid. Itong dalawa. So, painitan lang natin yan guys ng soldering iron. Yan, antayin lang natin. Tapos, hila natin. Yan. So, natanggal na siya. Dito naman tayo sa isa. Initin natin yung yan. Tanggal na. Itong dalawa din dito. Initin natin. Yan. So, natanggal na.
So, initin lang natin guys ng soldering. Yan. Sunod is lagyan natin ng wire sa loob. So, kuha tayo ng tig-dalawa. Yan. Ito. Yan. So, dalawang wire po ito guys, no? Tapos, ipasok natin dito. Bali, dalawang wire na itong pinasok natin. Yan. Tapos, ibalik natin itong cover niya. So, painitin din natin guys para malak siya. So, nalak na to guys. Yung dulo naman, takip natin. Tapos, painitin natin guys para mag-lock. Yan. So, testira natin. Yan. So, okay na tong fuse natin. So, itong isa naman guys, lagyan din natin ng wire sa loob. Yan. Tapos, ipasok natin to. Yan. Balik natin yung takip. Tapos, painitin natin para mag-lock. Yan. Sunod natin itong isa. Yan. So, mainit pa. So, ito. Okay na to. Meron itong wire sa loob. So, painitin natin. Kailangan mag-lock yan. Yan. So, nag-lock na yan. So, okay naman to gamitin guys. Subok ko na to. Marami na akong nagawa nito. Hindi na ako bumibili ng fuse. Yan. So, puputok naman to guys. Kapag mayroong problem yung ating amplifier. So, okay lang to gamitin na technique. So, ito okay din. Istira natin yung isa. So, istira natin. Yan. So, ayos na. So, kabit na natin to dito sa board. Yan. Yan. So, kapit na kapit yan. So, mukhang bago rin guys, no? Hindi natin halata na ni-repair natin yung fuse. Yan. So, titesting natin to. So, ito muna yung gagamitin natin. So, dito tayo kukuha itong tatlong wire. So, kabit natin dito guys, itong dalawa. So, itong dalawang fuse. So, ito yung dalawang fuse guys, itong isa, dalawa. So, kabit natin yung isa dito. Tapos, itong isa. Tapos, kabit. So, ito yung ground dito. Ito yung ground.
Tapos kabit dito sa gitna. Yan. So nakakabit na. Sunod natin kabit yung speaker natin. So testiran muna natin yung ating speaker. So gamit tayo ng ×1. Testiran natin. So okay lang yung speaker natin. So yan guys, no, nakabit na natin tong supply. So ngayon is testiran natin tong dalawang kapasitor kung meron na ba siyang voltahe. So dito tayo sa isang kapasitor. So pumapalo siya guys ng 41 volt. Dito sa isa 41 volt. So meron po siyang supply na filter na. So ngayon is try natin tong speaker. So bali ito yung output ng relay guys, no. So ito yung gitna is right channel, tapos dito is left channel. So dito muna tayo sa gitna. Ayan. Tapos iham natin dito. So okay na yung right channel natin. Dito naman tayo sa left channel. Yan, so meron na siyang humming. So ibig sabihin guys, tumunog na yung ating amplifier. So okay na to. So pwede na natin to ibalik sa kanyang amplifier or casing amplifier. So yun guys, no, nabalik na natin yung amplifier dito sa kanyang casing. So ngayon is iti-testing natin to guys. So gagamit tayo ng mixer para sa pag-testing. So ito yung RCA galing sa main output ng mixer. Tapos itong dulo guys, kabit natin dito sa input. So pili lang tayo ng input. So dito tayo nakakabit sa tape. So dito sa harap is select natin to dito sa tape dito. Yan. So ngayon is ibubulim na natin. Yan. So yung mixer natin guys is naka volume na yan. So dito na lang tayo magko-control para ma-testing natin. Yan. So i-volume natin guys. So yun guys, no, napakinggan na natin. So ayos na yung amplifier natin na may problem na no sound at saka palaging pumuputok yung fuse. So ito lang yung mga sira niya guys, no, mga driver transistor lang. So kailangan talaga guys check talaga natin yung mga pyesa isa't isa para matrace talaga natin yung problem. Kasi hindi natin alam guys, malit lang yung problem. So gaya nito, hindi walang sunog dito sa power transistor pero nandito lang sa mga drivers niya. So ganyan lang po guys, no, yung technique sa pag-repair is kailangan step by step yung gagawin natin. Ayan. So yan lang po guys yung ating video ngayon. Sana meron tayong konting nalalaman sa pagre-repair ng amplifier. So maraming salamat guys, no. See you in the next video at saka God bless.